I understand, nananawagan pa rin po kayo ng TRO o ng Temporary Restraining Order mula po sa Korte Suprema. Gusto lang po ang mga naging usapan po dito. Alam nyo, Sir Mon, sa haba ng paghihintay natin, inabutan na tayo ng ilang deadlines na yun sana yung essence nung TRO. Siguro sa ngayon dahil nag-lapse na yung deadline, eto na naman tayo. Sana makapaglabas na sila. At hindi sana pinasasagot lang yung DOTR. Kasi ito po yung inaasahan talaga natin na mailabas ng Korte Suprema o magkaroon man lang ng oral arguments para mai-ere natin o maibigay natin yung panic natin kung bakit hindi tayo nag-consolidate, Sir Mon. Ngayon, sir, tuloy na at talagang desidido po ang pamahalaan sa panguhuli raw ng mga unconsolidated jeepneys. Paano po niyo ito haharapin simula ngayong araw? Kayo po ba, ang inyong mga miyembro, ay patuloy pa rin po babiyahe? Paano niyo po haharapin itong mga manguhuli? Nakakalungkot, Sir Mon, na hindi naman talaga kami kolorum dahil may mga prangkisa kami. Ginawa nila kaming kolorum dahil ayaw na nila kaming i-renew. Yun po yung sinasabi nating labag po ito sa batas dahil kami gusto namin makapagpatuloy ng aming hanap buhay. Pero sila po yung may ayaw. Sila po yung gumagawa ng paraan para kami ay hulihin ng hulihin. So, kumusta po ang mga miyembro ninyo na pawang mga hindi po nagpa-consolidate? Sa ngayon, Sir Mon, karamihan dito talagang hindi na muna bibiyahe. Tignan natin kung marami talagang masasakyan din yung taong bayan. Pahihirapan ng LTFRB ng gobyerno ang taong bayan sa pagsakay ngayong araw. Sir, can we know ano-ano mga ruta itong mga miyembro po ninyo na karamihan po ay hindi pa biyahe? Sir Mon, katulad ng sinasabi natin, ayaw nating ibigay ito dahil yung LTFRB, assignment niya dapat ito di po ba? Kung saan itong mga lugar na ito, dahil wala naman talaga siyang tamang datos kung saan may mga nag-consolidate, kung saan marami nag-consolidate at hindi nag-consolidate. Ano po ang plano nyo ngayon? Sir Mar, at inyong grupo, kayo po ba ay magsasagawa ulit ng mga pagkilos? Hindi po dito sa pag-uumpisa nga po ng panguhuli na ng pamahalaan sa mga hindi daw nag-consolidate? Definitely, Sir Mon, may mga protesta tayong gagawin pero siguro ihahayag namin ito sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung kailan. Okay. Sir, baka meron po kayong mensahe sa mga mananakay hinggil po dito kung sakali nga po kayo ay hindi na talaga mabiyahe ang ilan sa inyong mga miyembro at syempre ang inyong nais iwan na mensahe sa kanila dahil nga po ang tingin nila ay talagang hindi kayo sumunod sa sinasabi nga pong pag-consolidate. Ano na po gusto nyo sabihin sa mga nagbibigay ng ganong klaseng komento laban po sa inyong mga grupo? Alam nyo, Sir Mon, sa mga mananakay na hindi po naiintindihan kung ano yung dahilan natin at ipinaglalaban natin, naunawaan din naman po natin sila dahil ang gusto lang naman nila ay makasakay, makarating sa kanilang pupuntahan. Na yun lang din naman yung gusto natin na hindi po sila mahirapan. Sana maisama pa rin maisama pa rin nila kami sa kanilang mga dasal at pakiusap na maging maayos po ang sitwasyon nitong ating mga kasamahang drivers at operators. Ang huli na lamang po, may gusto pa kayo sabihin sa pamahalaan, lalo't ngayon na nga po, tuloy na ang kanilang panguhuli. Sana ang ating Pangulo po, magbago pa talaga ang kanyang isipan dahil marami po ang magugutom ng mga drivers at operators, Sir Mon, at ang pamilya nito na umaasa dito. Napakahirap tanggapin na yung inaasahan mong Pangulo na siyang magbibigay ng mas maraming hanap buhay, siya pa yung magbibigay ng kawalan ng hanap buhay sa ating mga kasama. Napakasakit nito. Nakakalungkot, Sir Mon, itong araw na to. Na simula ng kung kailan ituturing na kaming kolorum na technically sila ang may kagagawan na iba yung kolorum na nagsimula na bumiyahe ng walang prangkisa. Iba yung tinanggalan, Sir Mon, na hindi dumaan sa due process.